Akala ng lahat ay nag-iisa at talunan siya, ngunit naging pinakamalakas na mangangaso ng demonyo matapos makipagkasundo sa isang demonyong babae at gawin itong kanyang asawa. Si Shu ay isang kaawa-awang lalaking walang pera na nakatira sa isang lipunang sinasalanta ng mga nilalang na kilala bilang mga demonyong panganib. Noong bata pa siya, pinatay ng isang demonyo mula sa kalye ang buong pamilya niya, at tinakpan ito ng gobyerno bilang aksidente upang maiwasan ang pagpanik ng mga tao. Pagkatapos nito, nagpasya siyang maging mangangaso ng demonyo, ngunit nakikipaglaban siya tulad ng Avengers nang walang pakialam sa pagkasira, kaya naman laging nababawas ang pera sa kanyang account, at laging siya ay walang pera. Isang araw, pumunta siya sa isang restaurant at nakilala ang isa sa kanyang mga kaibigang nagngangalang Ayano, na malamang ay nakipagtalik na niya noon. Nililabar niya siya ng tanghalian dahil wala siyang pera at sinasabihan siyang maghanap ng totoong trabaho, na nagpapaalala sa akin sa girlfriend ko, pero mabilis niyang binago ang paksa, katulad ng ginagawa ko. Lumabas siya ng restaurant at bumalik patungo sa kanyang bahay kung saan siya sinalubong ng magandang si Kasara, isang napakalakas na demonyong panganib na konektado sa kanya sa pamamagitan ng isang kontratang kanilang pinirmahan. Naghanda siya ng hapunan na may kandila para sa kanya dahil hindi pa nababayaran ng kanyang walang pera ang bill sa kuryente. Pagkatapos kumain ng hapunan, binigyan siya ni Kasara ng blue balls dahil wala pa siyang trabaho, at ito ang nagudyok sa kanya na maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nag-login siya sa isang programa at dinala sa isang pulong na dinadaluhan ng ilang iba pang tao tulad ni Fatty Loli at ni Baldy. Ang mga taong ito ay kabilang sa iba't ibang kumpanya na kumikita sa pamamagitan ng pagharap sa mga panganib na may kinalaman sa demonyo, na nagiging mga demonyong pimps. Ipinakita ng auctioneer sa kanila ang footage ng isang Class C na demonyo at hiniling sa kanila na magbid dito. Ang kumpanyang handang tanggapin ang trabahong pagpatay sa demonyong ito sa pinakamababang halaga ang siyang makakakuha ng trabaho. Si Shu ang nagwagi sa subasta dahil binabaan niya ang presyo ng lahat ng ibang kumpanya ng higit sa 50% at nakuha niya ang trabaho, na ikinagalit ng lahat. Pagkatapos nito, bumalik siya at nakipag-ugnayan sa kumpanya, na pagmamay-ari ng ina ni Ayano, at humingi ng tulong sa kanya, na sinang-ayunan naman ito ngunit sa napakataas na presyo. Nakilala niya si Ayano malapit sa hotel kung saan naroon ang demonyo, at pumasok sila kasama ang ilang sundalo, ngunit pagkalapit nila sa pinto, ganap itong sinira ng demonyo. Mabilis silang nagtago at sumilip si Shu para makita na nagsummon ang demonyo ng napakaraming tauhan, na nagpapaalala sa akin sa mga lalaking umiikot sa paligid ng girlfriend ko. Pumasok sila sa loob at sinimulang patayin muna ang mga tauhan, at pagkatapos nilang mapatay lahat, sinabi niya kay Ayano na magbigay ng abala at proteksyon habang siya ay palihim na lumapit sa tabi nito at binaril ito sa likod. Hindi nakakagulat na hindi namatay ang demonyo, at tinamaan niya ito. Tumingon ang demonyo at itinutok ang braso nito sa kanya para tapusin siya, ngunit tulad ng isang doktor na Hudyo, agad itong pinutol ni Kasara, na nagligtas sa buhay ni Shu. Tinawag ng demonyo ang mas marami niyang mga tauhan, na madali niyang pinatay, at pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa demonyo, inatake ito gamit ang kanyang espada, ngunit hindi niya ito matamaan at tinangay siya. Siya ay bumagsak malapit kay Shu at sinabi sa kanya na hindi siya nagtrabaho sa nakalipas na 3 buwan at wala na siyang lakas. Lumalabas na, ayon sa kasunduan, na malamang ay ginawa ng isang incel na katulad mo, ang tunay na kapangyarihan ni Kasara ay maaari lamang ihayag sa pamamagitan ng halik, kaya't hinalikan siya ni Shu, at agad siyang nagbago at naging isang napakalakas na manlalaban. Ang demonyo ay nagpapatawag ng mas maraming tauhan, ngunit sa pagkakataong ito ay walang kahirap-hirap siyang pinapatay ang mga ito isa-isa. Habang nakikipaglaban sa mga tauhan, muling nagkasama sila at si Ayano. Sa huli, tinawag ni Ayano si Osana na skank dahil sa paghalik niya kay Shu, at pagkatapos ng kaunting pagtatalo, humantong ito sa pisikal na labanan. Sinusubukan niyang saksakin si Ayano, na umiilag sa atake at binaril siya pabalik, ngunit umiilag din si Kasara sa bala. Pagkatapos nito, nagsimula silang mag-atake ng buong galit sa isa't isa, na nagtulak kay Shu na pigilan ang mga bimbong ito sa pagpatay sa isa't isa. Ito naman ang nagpagalit kay Kasara kay Shu, dahil iniisip niyang mas gusto ni Shu ang gayet ni Ayano, at sinimulan niyang atakehin si Shu. Paulit-ulit siyang inaatake nito,
At paulit-ulit siyang nakakaiwas, at sa huli, para hindi na magalit ito, ibinigay niya rito ang susi ng kanyang apartment, na nagbunga, at nagpasaya sa gold digger. Muli niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa demonyo at sinugod ito, pinapatay ang bawat isang tauhan sa daan. Pareho silang umaatake ng sabay, kung saan si Ayano ang unang sumaksak gamit ang kanyang espada, at si Shu naman ang nagtapos sa demonyo gamit ang kanyang baril. Kinabukasan, nagising si Shu para mag-almusal at napansin niyang puro kalokohan lang ang niluto ni Kasara para sa kanya. Tumingin siya at nakita niyang nagtatrabaho ito sa laptop kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Sumagot siya na sinusubukan niyang pamahalaan ang kanilang pananalapi sa pamamagitan ng pagbubukas ng pahina sa OnlyFans, bilang pasasalamat sa kanyang babong aso. Nawala sa kanila ang lahat ng kinita nila dahil sa collateral damage, na nagdulot sa kanila na muling maging ganap na walang pera. Sinabi niya sa kanya na mula ngayon, siya na ang magpipicture sa kanya at sa kanyang mga paa, para ma-post niya ito sa FitFinder at kumita, habang siya naman ay nakaupo lang doon na parang isang cock at walang ginagawa. Pagkatapos sabihin ito, lumabas si Kasara ng bahay para maghanap ng anumang part-time na trabaho para sa food modeling, nang sa istasyon ng tren ay makasalubong niya ang ilang kaibigan na nagbiro kay Shu dahil hindi ito kumikita. Pero sinabi niya sa kanila na siya ang kanyang photographer at tutulong sa kanya na sumikat, katulad ng anumang iba pang ethot. Biglang lumapit sa kanila ang isang blonde na bastos na lalaki na nagngangalang Mikhail, na siyang presidente ng student council, at anak din ng alkalde. Mukhang malaking simp din siya kay Kasara, at inimbitahan niya ito sa party ng alkalde sa town hall mamayang gabi. Pero umalis si Kasara nang walang sinasabi dahil hindi siya nakikipag-usap sa mga beta simp. Si Shu naman, pumunta sa gym para hanapin si Ayano, na nag-eehersisyo, hindi katulad ng ex ko na mukhang koala. Patuloy siyang nangungulit sa kanya, humihiling na bigyan siya ng trabaho o kausapin ng isang tao sa kumpanya, dahil ang kanyang MILF na ina ang presidente ng kumpanya, ngunit sinasabi niya sa kanya na ang estilo nito ng pagpatay ng demonyo ay masyadong mapanira at palagi siyang nagdudulot ng masamang pangalan para sa kumpanya. Nagmakaawa siya sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon, nangangakong hindi na siya muling mag-stalk, at sa huli ay sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina upang humanap ng trabaho para sa kanya, dahil mayroon pa rin siyang nararamdaman. Pero pagkuha niya ng telepono, napansin niya ang isang post ni Kasara kung saan nakapost siya kasama niya para sa kanyang mga tagahanga sa Fansly, na nagpagalit kay Ayano, at sinabi niya rito na umalis. Gayunpaman, nang gabing iyon, lumapit ang kalihim ng alkalde sa nanay ni Ayano at sinabi sa kanya na pinaghihinalaan nilang may pagtatangkang pagpatay sa alkalde at maaaring mula sa isang demonyo, kaya gusto nilang may team mula sa kanyang kumpanya na nakahanda sakaling may mangyari. Tila nag-aatubiling tanggapin ang trabaho dahil tanging ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Trump lamang ang kanyang sinusuportahan, ngunit pumayag pa rin siya, at isinugaw sina Shu at Kasara kasama sina Ayano at ang kanyang koponan upang harapin ang sitwasyon. Si Shu ay nagbabantay malapit sa isang pasilyo nang lapitan siya ni Miles the Baldy, na nag-alaga sa kanya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga demonyo at, habang binigyan siya ni Miles ng malaking itim na sigarilyo at sinabihang bumalik at bisitahin ang hood minsan para kumain, dahil namimiss siya ng gang. Pero walang ibang gusto si Shu kundi cancer at humihingi siya ng karagdagang sigarilyo. Si Kasara naman, nasa loob ng party at labis na natutuwa na makakita ng napakaraming pagkain sa harap niya. Inilabas niya ang isang maliit na Tupperware mula sa kanyang at naisip ang magtabi ng kaunting pagkain para iuwi. Ngunit biglang lumapit sa kanya si Mikhail at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano siya nagbibigay ng malaking halaga sa kanyang mga Sa kabutihang palad, nagsimulang magsalita ang alkalde, at tumayo silang lahat habang ipinapalabas ang talumpati sa buong lungsod. Pinag-uusapan niya ang mga pangunahing na sinasabi ng bawat tiwaling politiko tulad ng pagkakapantay-pantay, trabaho, mas magandang kalidad ng buhay, at sinasabi rin niya na may higit sa 2 kasarian na medyo ikinagalit ni Shu, na tulad ng sinumang matino, alam na 2 lang ang tunay na kasarian. Lumabas na galit din ang isang demonyo sa alkalde dahil sa pagpapahintulot nito sa lahat ng pronouns, kaya nagpasya siyang patayin ito ng live sa TV para malaman ng lahat sa lungsod na siya ay nagpapakilala bilang isang Sigma male.
Karaniwan kapag nagiging demonyo ang isang tao, nawawala ang kanilang pagiging tao, ngunit tila nananatili ang pagiging tao ng demonyong ito at nakakapag-isip at nakakapagsalita tulad ng isang normal na tao. Dumaan siya sa pader sa likod ng alkalde at akmang susundutin siya sa puwit nang mapansin ni Cassara ang kaguluhan at mabilis siyang tumalon sa kanya, hinawakan siya sa leeg sa paraang pagkakabayaran ng malaking halaga ng mga tao. Nagulat ang demonyo sa kanyang nakakagulat na bilis habang hinihila niya ito sa likod at inihahagis sa isang haligi kung saan siya inatake ni Ayano at ng kanyang grupo. Sinabi niya sa kanyang team na isara ang lugar habang sinusubukang tumakas ang demonyo at sinimulan niyang habulin ito. Nabitag ang kanyang damit kaya binaril niya ito sa gitna na parang isang ganap na girl boss at nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa kanya ng may bilis, habang ang demonyo ay dumadaan sa mga pader. Si Cassara ay dumaan din sa pader at lumitaw sa harap niya, ngunit inilagan ng demonyo ang kanyang atake at hinaranggan ang mga bala na ipinutok sa kanya bago dumaan sa sahig. Sa kabutihang palad, naroon na si Ayano sa sahig sa ibaba at 2 beses siyang binaril sa ulo, bumagsak ang demonyo, ngunit muli siyang bumangon at dumaan sa pader bago lumitaw sa likuran niya para umatake, ngunit napigilan siya ni Cassara na sinipa siya palayo. Tumakbo si Ayano at tinutukan siya ng baril pero nagsimulang magsalita ulit ang demonyo, sinasabi sa kanya na kailangan nilang ipakita sa lungsod kung paano talagang isang degenerate fury ang alkalde, na nagpatigil kay Ayano, na pagtanto na nananatili pa rin ang pagkatao nito. Sinamantala ang panandaliang pagkaabala, mabilis na naglaho muli ang demonyo at nagalit si Cassara kay Ayano dahil pinayagan nitong makatakas, pinataboy ang walang silbing talunan. Sa wakas ay narinig ang ingay at lumundag sa bintana upang atakihin ang demonyo sa isa sa mga server room, kung saan dumating si Cassara di nagtagal. Siya at si Cassara ay kinorner ang demonyo at malapit na siyang patayin nang tumawag ang nanay ni Ayano, ang presidente ng kumpanya. Sinabi niya kay Shu na ang demonyo ay mayroon pa ring utak ng tao at kailangang mahuli ng buhay sa anumang paraan. Malaking problema ito, dahil wala ni isa sa kanila ang may kagamitang kailangan para hulihin ang isang demonyo at hindi pa nila nagagawa iyon noon. Alam lang nila kung paano patayin ito. Sabi ni Cassara, baka subukan niyang tamaan ang demonyo gamit ang likod ng kanyang espada, pero mapanganib pa rin iyon, kaya nag-online si Shu at nagsimulang tumingin ng mga hindi nakamamatay na armas sa Amazon. Pero pinigilan siya ni Cassara, sinasabing ang kagamitan ay kasing mahal ng kikitain nila sa trabahong ito. Kaya ano ang punto? Nag-aaway-away sila nang makahanap ng pagkakataon ang demonyo at tumalon mula sa gusali. Parehong nakatingin sa bintana sina Shu at Cassara, habang sinasabi ni Cassara kay Shu na kung bibili siya ng gadget, puro kalokohan lang ang kakainin niya sa susunod na buwan. Gayunpaman, tiningnan niya ito at inutusan ang kagamitan, sinasabing kukuha pa siya ng mas saucy na mga larawan nito para sa Instagram. Dumating si Bezos sa tamang oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng napakabilis na paghahatid at pagbagsak pa lang ng demonyo sa lupa, isang truck ang huminto at nabangga ang demonyo, na nagpabagsak dito. Bumaba si Shu at isang malakas at nagsasariling babae ang lumabas sa truck at ibinigay sa kanya ang sandata upang hulihin ang demonyo na hindi na niya kailangan ngayon. Inilagay ang demonyo sa stretcher at dinala sa ospital, habang parehong bumalik sa bahay sina Cassara at Shu. Kinabukasan, nagawa ni Shu na makuha ang ilang pinakataas na lihim na impormasyon na naligtungkol sa isang Class B na demonyo na mukhang ex-ko sa umaga. Nakipagkita siya kay Ayano at sinabi sa kanya na kukunin niya ang trabaho anuman ang mangyari, dahil kailangan niya talaga ng pera. Pumupunta siya sa subasta at muling binabawasan ang presyo ng bawat kumpanya ng malaki, na labis nilang ikinagalit kaya nagsimula silang magplano na bugbugin siya. Ngunit bago matapos ang subasta, pinatigil sila ng subastador at sinabihan na ang kasalukuyang mga bid ay kanselado dahil may bagong layunin na lumitaw. Mukhang nakakain ng radioactive core ang Caterpillar Demon, na dapat sana ay magbibigay ng kuryente sa buong lungsod sa loob ng 1 linggo, kaya kailangan nilang kunin ang core bago sirain ang demonyo. Nagpupumilit si Shu at sinasabi sa kanya na walang pakialam. Gusto pa rin niyang gawin ito, sa parehong halaga, kahit pa may bagong kondisyon, na ikinagulat ng lahat dahil kailangan talagang walang-wala ang isang tao para tanggapin ang ganitong trabaho. Mamaya ng araw na iyon, dumating sila sa lokasyon at sumama si Ayano sa kanyang koponan upang subukang hulihin ng ligtas ang demonyo.
Pero bago pa man sila makagawa ng anuman, sa wakas ay nagiging isang malaking demonyong gamu-gamu ang uod, na nagpapaalala sa aking ex na may makeup. Sinira ng demonyo ang lahat ng lumilipad na drone bago tinarget ang mga unit sa lupa, sinisira ang mga ito isa-isa. Tumakbo si Ayano sa kanyang kotse ngunit muling inatake habang pinapanood ni Shu ang lahat ng ito na parang talunan mula sa malayo. Sa wakas, dumating si Kasara sa likod niya at agad siyang hinalikan, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang kailangan niya. Sa oras na iyon, tinarget na ng demonyo si Ayano at bago pa man bumagsak sa kanya ang isang malaking bato, dumating si Kasara, hinati-hati ang bato na parang puso ko. Pagkatapos ay lumilipad siya patungo sa demonyo, iniiwasan ang mga atake nito at sinasaksak ito sa puwit, na nagiging sanhi ng pag-urong ng demonyo. Pagkatapos ay nagpaputok ng mga sinag ng enerhiya ang pangit na gamu-gamu sa kanya, na madali niyang iniiwasan at paulit-ulit na inaatake bago tusukin at hiwain ang katawan ng demonyo, na nagpapahina sa panlabas nitong baluting bakal. Sinamantala ito ni Shu at kinuha ang kanyang sniper rifle bago binaril ang demonyo sa bahaging nakalantad nito. Itinutulak nito ang demonyo pabalik at bilang huling pagtatangka upang iligtas ang buhay nito, sinubukan ng demonyo na magpalabas ng malaking enerhiya ngunit nagkarga muli si Shu ng isa pang bala at binaril ang demonyo sa eksaktong parehong punto, na agad ikinamatay nito. Kinabukasan mismo, tinawag si Ayano sa daungan ng barko dahil sa isang labanan sa pagitan ng dalawang magkabilang panig ng mafia. Isa sa kanila ang tila nagdesisyong gumawa ng kontrata at naging demonyo, walang awa na pinapatay ang mga miyembro ng Kalabang Gang. Pumasok siya sa loob ng walang laman na kubo at nakita ang isang grupo ng mga lalaki na pinaslang sa sahig at ang ilan sa kanila ay malubhang nasugatan. Nauna siyang maglakad at biglang nakita ang kumikinang na refleksyon ng baril bago nagsimulang magpaputok ang demonyong panganib sa kanila. Naghanap siya ng matatakbuhan at inutusan ang isa sa mga lalaki na barilin siya gamit ang sniper rifle nito, habang ang isa pang lalaki ay gumamit ng rocket launcher para bombahin ang demonyo, at pinabagsak ito na parang tunay na Amerikano. Pagkatapos ay nagmadaling pumasok ang pulisya at naaresto nila ang lahat ng natirang sugatang miyembro ng mafia, habang si Miles the Baldy, na nagtatrabaho sa departamento, ay nagsabi sa kanila na maswerte silang buhay pa, dahil ang demonyo ay hindi naman masyadong mataas ang ranggo, kaya madali itong napatay. Lahat ng miyembro ng gang ay isinakay sa mga ambulansya. Tumingon siya sa paligid at nakita ang isang batang lalaki na isinasakay sa ambulansya, habang umiiyak ang kasintahan nito na parang mula sa karamihan, nagmamakaawa sa kanila na payagan siyang makasama ito, ngunit pinipigilan siya ng pulisya. Si Shu naman, nakaupo sa tabi ni Kasara, nagkakaroon ng hapunan na may kandila, dahil walang kuryente sa kanilang lugar, dahil sa katotohanang hindi niya nakuha ang core mula sa demonyo. Salamat na lang at kahit papaano may masarap silang pagkain, dahil halos sila lang ang nakatalo sa demonyo, at medyo mas marami silang magagastos. Magkasama silang naghapunan, at kinabukasan, nang malapit na silang lumabas, sinabi ni Shu kay Kasara na ngayong araw ay magkakaroon sila ng marangyang hapunan sa mamahaling bahagi ng lungsod, upang ipagdiwang ang pagkakaroon niya ng 10,000 tagasunod sa Fitfinder. Gayunpaman, pagkalabas nila, huminto ang isang kotse at lumabas si Mikhail, ang beta simp na walang kwentang tao, na narito upang makipagkita kay Kasara at subukang makuha ang kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang pera at luho. Ngunit si Kasara ang pinakamagandang babae, at nanatiling tapat hindi katulad ng iyong dating kasintahan, at sinabihan si Mikhail na umalis. Nagagalit si Mikhail at sinisimulang suruan si Shu, na hindi naman siya pinapansin, habang napansin ni Kasara si Ayano na kasabay ng isang lalaking nakasuot ng itim. Nagpasya siyang sundan sila ng palihim, at nakarating sa isang parke kung saan nakita niya silang nag-uusap. Nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para palabasin si Ayano na parang isang malandi, at kinunan niya sila ng litrato bago ito ipinost sa Instagram. Napansin ni Shu ang notifikasyon at agad na tumakbo papunta sa parke, humihingi ng paumanhin sa kanilang dalawa para sa ginawa ni Kasara. Binati siya ng lalaki at nagpakilalang isang investigador mula sa Anti-Demon Bureau, na nagtatrabaho sa isang kaso sa pagitan ng mga mafia na kinasasangkutan ni Ayano. Sinabi rin niya sa kanya na nagtatrabaho siya upang alamin ang tungkol sa demonyong pumatay sa pamilya ni Shu, gaya ng kahilingan ni Ayano na imbestigahan ito.
Ikinagalit ito ni Shu, na pinabayaan si Ayano, sinasabing dapat ay nakipag-ugnayan at isinama siya sa desisyong ito tungkol sa paghahanap sa pumatay sa kanyang mga magulang. Habang nagpapatuloy siya sa isa sa kanyang mga emo rant, nakatanggap ng tawag ang investigador mula sa departamento ng pulisya, na nagbigay alam sa kanila na si Tony, ang batang lalaki na nakita nilang umiiyak ang kasintahan na parang B, ay pinatay lang sa loob ng ospital. Agad na pumunta si Shu sa ospital at nakipagkita kay Miles, na nagulat na nang makita niya si Tony, patay na ito at wala na ang pumatay. Tinanong siya ng investigador kung ito ba ay gawa ng isang demonyong panganib, ngunit sumagot si Miles na lubhang hindi malamang dahil ang sandatang ginamit sa pagpatay sa kanya ay isang simpleng kutsilyo lamang na may logo ng mafia gang ng kaaway. Iniulat din niya na ang pag-atake ay medyo matapang at ginawa sa liwanag ng araw, na naitala rin sa mga kamera. Samantala, pagdating ng gabi, naghihintay si Shu kay Ayano sa labas ng hotel nito, kung saan tinawagan niya ito at humingi ng paumanhin sa paggawa ng malaking eksena sa parke. Sinabi niya sa kanya na naniniwala siyang ang demonyong sumubok pumatay sa alkalde ay maaaring may kaugnayan sa isa sa mga gang at sinubukan niyang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya, ngunit pinatigil siya nito at sinabihang bumalik sa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanya na mas magiging epektibo kung magtutulungan sila. Kapag sinasabi niyang umalis na siya, hindi niya iniisip kung ano ang nararamdaman ng ibang tao tungkol sa paraan ng kanyang paggawa ng mga bagay at kung ano ang nararamdaman ng isang tao kapag inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay. Pinapaalala niya sa kanya ang araw na ilang taon na ang nakalipas, noong nagliligawan pa sila. Hinihintay niya itong umuwi habang buong gabi naman itong naghahabol ng demonyong panganib. Gayunpaman, ikinagulat niya na walang ekspresyon ang mukha nito at sinabi na wala siyang naaalala. Ito ang nagpuno sa kanya kaya tumakbo siya habang umiiyak. Sa kabilang dulo naman, tinawagan ng investigador sa isang crime scene, kung saan tila nag-aaway o may ginagawa ang mga miyembro ng gang na pumatay kay Tony. Pumasok ang investigador sa loob para tingnan at napansin niyang lahat ay pinutol, at maraming miyembro ng gang ang patay sa sahig na may dugo sa lahat ng dako. Mabilis siyang tumakbo palabas na parang B, at nagdesisyong maghintay ng ilang miyembro mula sa espesyal na pangkat na mangangaso ng demonyo. Samantala, umiiyak si Ayano sa ilalim ng tulay nang lapitan siya ni Kasora, na nagbunyag na siya ang may lahat ng alaalang dating taglay ni Shu. Sinabi niya sa kanya na gumawa sila ng kontrata kung saan maaari siyang kumain ng mga alaala ni Shu kailanman niya gusto, at sinadya niyang binubura ang mga alaala nito para hindi na muling mahulog si Shu sa pag-ibig kay Ayano. Nagalit si Ayano sa pag-uusap nila ni Kasora matapos niyang mapagtanto na wala siyang pakialam sa tunay na nararamdaman ni Shu at gusto lang niyang panatilihin ito sa kanya, parang isang psycho Reddit mod. Bumangon siya at naglakad palayo sa kadiliman, sinasabing huwag na siyang muling kausapin. Samantala, nag-aalala si Shu at nagpatuloy sa pagtatangkang makakuha ng ilang kanser habang iniisip ang sinabi ni Ayano. Biglang, gayunpaman, isang pana ang tumusok sa basurahan sa malapit, na nakapagpagulat kay Shu, na mabilis na kinuha ang isang sulat sa pana na nagpapakita ng lokasyon ng punong tanggapan ng mga miyembro ng gang. Mabilis siyang kumuha ng bisikleta at nagmadaling pumunta sa lugar kung saan nakita niya ang lahat ng pulis na naghihintay sa labas. Hindi siya humihinto para sa sinuman at diretso siyang nagmamadaling pumasok sa loob na may hawak na baril, parang isang bersyon ng Rambo na walang utak. Sa loob ng bahay, nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit na pinapatay ang mga miyembro ng gang gamit ang kanyang espada, at habang sinusubukang barilin siya ng isa pang lalaki, umiilag lang siya at hinihiwa ang lalamunan nito. Nagpa siya si Shu na makialam at nagsimulang barilin siya tulad ng ginagawa ng LAPD. Habang umiilag lang siya at tumatakbo papasok sa banyo ng mga lalaki, sinundan siya ni Shu at napagtanto na nasa loob siya ng banyo na napapalibutan ng salamin, na maganda para sa pagkuha ng litrato, pero nagpapahirap sa kanya na lumaban ng epektibo. Biglang lumitaw ang babae sa likod niya at nagsimula siyang pumutok habang patuloy naman ang babae sa pag-iwas sa napakabilis na paraan. Nagpasya siyang barilin ang halos lahat ng salamin para mabawasan ang kalituhan, ngunit pagkatapos niyang matapos, mabilis siyang nakatakas palabas nang walang sinumang nakapansin. Lumabas si Shu sa banyo at nakita niyang pumasok din ang investigador para magbigay ng kaunting suporta. Nakahanap sila ng miyembro na hindi pa patay, at mabilis silang lumapit sa kanya,
Tinanong kung may mga panganib na demonyo sa grupo ni Tony. Gayunpaman, isiniwalat ng naghihingalong lalaki na ang demonyong kakapos lang sa kanila ay hindi miyembro ng gang. Ang girlfriend ni Tony. Nagulat ang lahat dahil akala pa rin nila ay simpleng gang war lang ito, pero ngayon ay tila personal na paghihiganti na ginawa ng kasintahan ni Tony, at biglang natanto ni Shu na papatayin niya ang lahat ng may kinalaman sa insidente noong gabing iyon sa daungan, kasama na si Ayano. Nang mapagtanto na nasa panganib ang buhay ni Ayano, ipinadala niya si Kasara upang protektahan ito, at dumating ito sa kanya sa tamang oras upang iligtas ang kanyang buhay. Si Shu mismo ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan kasama ang mga pulis, ngunit tanging si Ayano na nasugatan at si Kasara na naipit at tumatawag sa kanyang stepbro ang kanyang nakita. Mamaya, nagawa nilang malaman na ang demonyong ito ay gumagamit ng mga salamin upang makapaglakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa, at iyon ang dahilan kung bakit napakabilis nito, at madali itong makapasok sa anumang bahay upang pumatay ng sinuman. Pinadala ni Shu si Ayano sa isang ligtas na bahay at pumunta sa isang restaurant kasama ang isang senior detective na nagngangalang Tetsuya. Hinihiling niya kay Shu na makipagtulungan sa kanya at nangangakong hahanapin ang demonyong pumatay sa kanyang pamilya at ilalantad ang katotohanan tungkol sa mga demonyo sa publiko. Binisita ni Shu si Ayano sa kanyang safe house, at inihayag niya na sa palagay niya ay buhay pa rin ang kanyang nakababatang kapatid na si Kana, na pinaniniwalaang si Dade. Nagulat si Ayano dahil hindi niya pa nababanggit ito kaninuman noon. Mukhang naaakit si Ayano sa mga talunan at nagpa siyang makipagtalik sa kanya dahil nagiging mahina ito sa harap niya. Sana ganun lang kadali ang buhay. Mamaya noong gabing iyon, nag-teleport ang demonyo sa kubo at diretsyong pinutol ang isang IKEA couch habang hinahanap si Ayano. Kasabay nito, dumating din si Kasara at sinimulang atakehin ang demonyo, nakikipaglaban gamit ang espada sa pambihirang bilis. Biglang napansin niya si Ayano na nagtatago sa likod ng isang sulok, kaya dali-dali siyang lumapit sa kanya at walang babala, sinuntok niya sa ulo si Ayano hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Sinimulan niyang tawaging home-wrecking skank si Ayano dahil sa paghima sa pole ni Shu. Sinusubukan ni Ayano na magkunwaring walang alam sa pagsasabing hindi niya kailanman hahawakan ang isang talunan na tulad ni Shu. Ngunit alam nating lahat na ang mga batang babaeng ito ay gusto lang ng mga hanggal na tulad ni Shu, kaya sinabihan siya ni Kasara na tumahimik, kung hindi ay isusuksok niya ang kanyang espada sa lalamunan niya. Samantala, binasag ng demonyo ang lahat ng salamin sa kubo, na ikinatakot si Shu nang bigla niyang maramdaman ang isang espada sa kanyang likod, ngunit napagtanto niyang si Kasara pala ang galit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ibigay ang lahat ng lakas niya para matalo niya ito at marahas siyang hinalikan. Pagkatapos ng halik, humiga si Shu doon, na walang alaala sa gabing ito. Habang sinasalakay ni Kasara ang demonyo, lumalaban ang demonyo at karamihan sa kanyang mga atake ay nahaharangan. Sinusubukan niyang muling atakehin siya, ngunit ang demonyo ay dumaraan sa lupa at inaatake siya mula sa ibang direksyon. Malapit nang ibigay ng demonyo ang huling suntok nang makialam si Shu at sikuhin ang demonyo, na nagtulak pabalik sa kanya. Sinubukan niyang suntukin siya, pero umatras siya, at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagpasok sa pader, pero ibinato ni Shu ang kanyang anti-demonyong proyektil sa kanya, na tumama sa tiyan niya, huminto siya sa kalagitnaan, at pagkatapos ay sinugod siya ni Kasara, sinaksak siya sa parehong lugar, at tuluyang pinatay. Tumakas si Kasara mula kay Shu, at ilang araw na ang lumipas mula nang umalis siya sa lugar nito. Gayunpaman, hindi na siya bumalik doon, ni hindi man siya nagtangkang makipag-ugnayan sa kanya. Dahil nag-aalala sa kanyang kalagayan, maraming beses sinubukan ni Shu na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit walang natanggap na tugon. Pagkatapos nito, nagplano siya ng pag-ambush para sa impormante, na nagbibigay kay Shu ng napakataas na uri ng impormasyon. Naglakbay siya papunta sa isang istasyon ng tren at nakahanap ng bangko doon na mauupuan. Nang dumating ang impormante, binigyan siya ng mga tagubilin kung paano kunin ang tableta mula sa basurahan. Ginagawa ni Shu ang sinasabi sa kanya, at sa background ay may video ng isang blonde na babae na nakikipaglaban sa pulisya at iba pang mga kumpanya na naghahanap ng demonyo. Sinubukan ng impormante na tumakas bago pa makapagtanong si Shu tungkol sa kanila.
Gayunpaman, sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Shu, nagawang makatakas ng impormante sa pagkahuli. Sa huling bahagi ng araw na iyon, dumalo siya sa isang pulong ng subasta kung saan pinag-usapan nila ang partikular na taong ito. Ibinunyag ng ina ni Ayano sa kanyang anak na siya ay bahagi ng isang organisasyon sa Europa na dalubhasa sa pagpuksa ng mga demonyo sa buong mundo sa nakalipas na 1,000 taon, at siya ang nag-recruit sa kanya upang sumali sa organisasyon. Pinapalabas niya na minsan naalala siya ni Shu, pero wala siyang maalala na ginawa niya yon. Nang pabalik na siya sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ayano. Nang sagutin niya ang telepono, nagulat siya nang marinig niya si Ayano na sumisigaw sa kanya na lumayo sa kanyang apartment. Sa una ay akala niya nagbibiro lang siya, pero nang marinig niya ang pag-a-alarm sa boses nito, binagsak niya ang bag, binunot ang baril, at naghanda sa pagpapaputok. Sinipa ang pinto at itinapon siya palabas ng gusali. Ang blondeng babae, na ang pangalan ay Sharon, ay nagmamadaling lumabas pagkatapos niya at sinubukang tapakan siya sa gilid ng kalsada. Sinusubukan niyang abutin ang baril nito, pero hinaranggan niya ang galaw nito gamit ang kanyang paa at pagkatapos ay sinimulan siyang atakehin. Naiwasan niya ang unang sipa nito, pero sinundan niya ito ng suntok sa tiyan bago nagbigay ng isa pang malakas na sipa sa katawan nito at itinapon siya palayo sa laban. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw niya at paulit-ulit siyang sinuntok sa mukha habang nasa ibabaw niya. Biglang sumulpat si Kasara sa likod niya at sinugod siya gamit ang kanyang espada, ngunit nailagan niya ang atake at nakalayo sa kanya habang dumaraan ito. Tila pamilyar si Kasara kay Sharon, at tila natatakot siya rito. Na-admit si Shu sa ospital at walang malay mula noon. Nasa tabi niya sina Kasara at Ayano, pero nakatanggap ng text notification si Kasara at umalis siya, iniwan si Ayano para bantayan si Shu. Pumunta siya sa isang abandonadong gusali at tiningnan ang kanyang text, na nagsasabi sa kanya ng lokasyon. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Sharon, at sinabi nito sa kanya na nag-iisa lang siya. Tinawag ni Kasara ang kanyang espada at naghanda para sa labanan, ngunit bago pa niya mahanap kung nasaan si Sharon, binaril siya nito mula sa itaas. Tumatakas siya at naghahanap ng kanlungan. Sumisilip siya at nasaksihan si Sharon na nakasuot ng espesyal na mecha suit, naghahanap sa kanya. Muling pinaputukan ni Sharon, tinamaan siya, ngunit karamihan sa mga bala ay nagawa niyang harangin gamit ang kanyang espada. Nagmamadaling lumapit siya kay Sharon at sinubukang atakehin ito, ngunit naharang ni Sharon ang espada ni Kasara, na pagkatapos ay gumamit ng isang parang demonyong slime na lumabas mula sa kanyang suit upang atakehin si Kasara. Mabilis siyang umatras at sinubukang lagpasan ang lumalapit sa kanyang slime, ngunit isa sa mga projection ang tumusok sa kanyang binti. Mabilis siyang tumakbo palayo at napansin niyang hindi gumagaling ang kanyang sugat. Ipinaliwanag ni Sharon na ang mas mahuhusay na demonyo tulad ni Kasara ay hindi maaaring masaktan ng mga sandatang gawa ng tao, ngunit mahina sila laban sa mga pag-ataking demonyo. Sinusubukan niyang tumakas pero hinaranggan ni Sharon ang kanyang daan gamit ang kanyang mga demonic projection. Itinaas ni Kisa Into ang kanyang espada para atakehin siya, ngunit agad siyang sinaksak ni Sharon sa dibdib at natamba. Lumapit siya sa kanya, pero bago pa man matapos, binulag siya ni Shu ng flashbang grenade at hinayla si Kasara sa likod ng isang haligi, sinugatan at hinalikan siya, binigyan ng dagdag na lakas na kailangan niya. Nawalan siya ng malay habang nagsimulang dumaloy ang kapangyarihan kay Kasara. Lumakad siya at nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat. Pinaputukan siya ni Sharon pero sa pagkakataong ito, nailagan niya ang bawat bala at sinugod siya, inatake at sinugatan ang isa sa mga robotic braso nito. Sinusubukang atakehin ni Sharon si Shu, ngunit nagawa niyang protektahan ito bago magpakawala ng sunod-sunod na pag-atake mula sa himpapawid, sinisira ang kanyang baluti piraso-piraso. Natamba si Sharon at sinamantala yun ni Kasara sa pamamagitan ng pagbaon ng kanyang espada ng malalim sa mecha suit ni Sharon, ganap na sinira ito at pinatulog si Sharon. Pagkatapos ay dinala niya si Shu sa ligtas na lugar habang nagkakamalay ito, at magkasama silang bumalik sa bahay. Nagpasya si Shu na kausapin si Sharon tungkol sa nangyari at humingi ng karagdagang impormasyon kung bakit siya nasa lungsod, ngunit wala siyang nakuha na anumang mahalagang impormasyon mula sa kanya, kaya lumabas siya sa selda. Aalis na sana siya nang tumanggap siya ng tawag mula kay Tetsuya.
Kinuha niya ito at tila nag-aalala si Tetsuya, at sinabi niya rito na magkita sila sa parking lot sa lalong madaling panahon, bago marinig ni Shu ang paghinto ng sasakyan ni Tetsuya at ang tunog ng putok ng baril. Tumakbo siya kasama si Kasara papunta sa pinangyarihan at nakitang patay si Tetsuya sa kanyang kotse. Si Shu ay bumagsak sa sahig sa paghihirap, dahil si Tetsuya ay isa sa ilang taong handang hanapin ang salarin na responsable sa pagpatay sa pamilya ni Shu. Bigla nilang nakita ang isang figure na tumatakbo sa parking lot, at pareho silang tumakbo para habulin ito. Kinikilala ni Shu ang lalaki bilang parehong tao na nagbibigay sa kanya ng impormasyon at ipinapalagay na siya ang pumatay kay Tetsuya. Pagkatapos siyang habulin ng kaunti, nahuli nila siya, at inihayag niya na siya si Mikhail, ang anak ng kasalukuyang alkalde. Sinabi ni Shu na isisiwalat niya kung bakit niya pinatay si Tetsuya, pero sinabi ni Mikhail sa kanya na hindi siya ang pumatay. Dinala niya silang dalawa sa isang lihim na pasilidad, kung saan nagulat sila sa dami ng taong nagtatrabaho sa mga computer na nagpapakita ng mga feed mula sa buong lungsod. Lahat ng CCTV sa lugar ay kontrolado ni Mikhail, at iyon ang dahilan kung bakit nasa kanya ang lahat ng impormasyon sa lahat ng oras. Nakuha nila ang footage ng pagpatay kay Tetsuya, ngunit nadismaya silang makita ang likod ng isang nakasuot ng hood na figure na bumaril kay Tetsuya. Kinabukasan, pumunta si Shu sa libing ni Tetsuya, at habang pauwi, inalok siya ni Miles ng sakay, isa sa kanyang pinakamatandang kaibigan at kanyang kinagis ng magulang, na nag-alaga kay Shu sa kanyang bahay sa loob ng isang taon noong bata pa siya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Habang nasa kotse kasama niya, napansin ni Shu ang isang tattoo sa kanyang braso at napagtanto na siya ang killer. Nakahiga lang siya doon na parang walang pakialam at tinanong si Miles kung bakit niya pinatay si Tetsuya. Sinabi ni Miles kay Shu na natuklasan ni Tetsuya ang katotohanan dahil napagtanto niya na ang tanging taong, bukod sa kanya, na may direktang impormasyon tungkol sa anumang aktibidad ng demonyo, ay si Miles. Ang natuklasang ito ni Tetsuya ang nagtulak kay Miles na kitilin ang buhay ng sarili niyang kapareha. Dinala niya si Shu sa isang abandonadong parke, at sinabi ni Shu sa kanya na kahit habang nag-uusap sila, napapaligiran na siya ng pulisya. Alam na yan ni Miles, at nagiging demonyo siya. Lahat ay lubos na nagulat, at pinaputukan nila siya. Si Miles ay may energy shield sa paligid niya na nagpoprotekta sa kanya mula sa bawat bala at pampasabog na itinapon sa kanya. Humarap si Shu kay Kasara at tinanong kung may pagkakataon bang mahuli siya ng buhay, ngunit sinabi niya na wala. Sinabi ni Kasara sa kanya na iwanan ang anumang uri ng damdamin dahil pinatay niya si Tetsuya, at kung hindi siya mapipigilan, marami pa siyang papatayin. Ginagamit ni Miles ang kanyang mga kadena para atakehin si Ayano, na ikinasugat niya, ngunit bago pa niya mapatay si Ayano, dumating si Sharon sakay ng motorsiklo, na nagligtas sa buhay niya. Tumalon siya mula sa bisikleta at ginamit ang kanyang shoe blade para atakehin siya ng maraming beses, ngunit sa sandaling umatake siya, nagagawa nitong mag-regenerate. Sinusubukan niyang suntukin siya, ngunit nag-ambala siya ni Ayano, na nagbigay ng pagkakataon kay Sharon na umatras. Sa wakas, natauhan si Shu at pinayagan niyang patayin si Miles, ngunit hiniling niya kay Kasara na iligtas ang mga alaala nito. Hinalikan niya ito, binigyan ng lahat ng kailangan niyang lakas, at nagmadaling lumapit sa kanya sa tamang oras para putulin ang mga cade ng atake sana kay Sharon at Ayano. Sinipa niya pabalik ang babae, pero muli siyang sumugod sa kanya, iniiwasan ang mga atake nito gamit ang kadena, at sa wakas ay nagawang tuluyang putulin ang mga kadena nito. Sinuntok niya ito, na hinaranggan nito gamit ang kanyang espada, ngunit napalipad ito sa ere. Mabilis siyang nagbalanse at sinaksak siya sa likod mula sa itaas. Kinuha niya ang kanyang espada at itinapon siya palayo sa sarili niya. Mabilis niyang binago ang kanyang target at sinugod si Shu, na nagkarga ng kanyang baril at binaril siya diretso sa ulo, na ikinamatay niya. Kinuha ni Kasara ang kanyang alaala, at nabunyag na noong bata pa si Shu, naging magkaibigan sina Miles at ang kanyang mga magulang, ngunit isang araw, nagkasakit ng malubha ang kanyang anak. Nagsimula siyang manatili sa ospital sa lahat ng oras bago siya makontak ng pinakamalakas na demonyo, si Asmodeus. Nangako si Asmodeus na kung susundin niya ang mga utos, maliligtas ang buhay ng kanyang anak na babae. Pumayag si Miles na gawin ang anumang gusto ni Asmodeus, at nang gabing iyon sa kuweba, pumunta siya upang alamin na kinuha ni Asmodeus ang anyo ng ina ni Shu.
Nakita niya ang ama ni Shu na namamatay sa sahig, samantalang si Asmodeus ay buhat-buhat si Kana. Bago pa man mapatay ni Asmodeus si Shu, iniligtas siya ni Miles, sinasabing hindi yun nakasaad sa kontrata, at pumayag naman si Asmodeus. Nagsimulang lumabas si Miles sa kuweba kasama ang walang malay na si Shu, at narinig niya ang isang pagsabog sa kuweba sa likuran niya, na lubos na binaha ito. Pagkatapos nito, gumagaling ang anak ni Miles, at sinimulan niyang ampunan si Shu bilang sarili niyang anak. Bumalik si Shu at ang iba sa base kung saan nakita nila si Sharon na nakahiga sa sopa at mukhang masarap pa sa karaniwan habang kumakain ng maraming junk food. Lahat sila ay umupo ng magkakasama at nagsimulang talakayin ang misteryo sa paligid ni Asmodeus at kung bakit pinatay ang ama ni Shu. Nagpakita si Sharon ng isang walang kwentang presentasyon sa PowerPoint at ipinakita na may isang demonyo sa kasaysayan na patuloy na nagiging iba't ibang babae na lahat ay mukhang kamanghamanghang mga MILF. Pero bukod pa riyan, tuwing lilito siya, laging may kalipunan ng mga demonyo sa malapit at nasisira ang buong lugar. Ang demonyong ito ay nagmamay-ari lamang ng magagandang dalagang babae at palaging nag-iiwan ng mantsa ng dumi, at sa ganitong paraan nila nalalaman na daan-daang taon na nilang hinahabol ang iisang demonyong ito. Sa tingin ni Ayano, posibleng lumitaw si Asmodeus sa lungsod na ito 12 taon na ang nakalipas, at doon nagsimulang atakihin ng lahat ng demonyo ang lungsod. Tinututulan ng kanyang ina ang teoryang ito at sinasabing unang lumitaw ang mga demonyo sa lungsod, at pagkatapos ay lumitaw si Asmodeus, sinusubukang sundan ang mahalagang puso ng lungsod, na pinagkakaguluhan ng lahat ng demonyo. Sinasabi niya na lahat ng lihim ay nakatago sa minahan na nawasak 12 taon na ang nakalipas sa gitna ng karagatan. Tumayo si Ayano at naghandang imbestigahan ang buong minahan para sa anumang posibleng ebidensya, at lumabas siya ng silid kasama sina Shu at Kasara. Tiniyak niya kay Shu na malalaman nila ang katotohanan at hahanapin ang kapatid niyang si Kana anuman ang mangyari, ngunit tila medyo nalilito si Shu at nagpasalamat sa kanya bago tumakbo palayo. Ito ang nagpalungkot sa kanya, at galit siyang tumingin kay Kasara, alam niyang ito ang dahilan kung bakit nawawala ang alaala ni Shu. Tumakbo siya sa labas at sumakay sa kotse, na minaneho niya sa bayan para sunduin ang kaibigan niyang si Linfa. Tinanong niya si Ayano kung ano ang gusto nito, dahil abala siya. Nang ipakita ni Ayano ang ilang larawan ng karagatan kay Linfa, natural lang na malito si Linfa, ngunit sinabi ni Ayano na ito ang pangkalahatang lugar kung saan dating matatagpuan ang minahan, at humingi ng eksaktong lokasyon ng minahan. Ngunit sinabi ni Linfa na ang buong lugar ay hindi maabot ng sinumang sibilyan. Dinala niya ito sa isang tulay at sinimulang tanungin kung bakit itinago ng gobyerno ang lahat ng impormasyon mula sa publiko, at nang tumangging umamin si Linfa, naging Amerikana siya at binunot ang kanyang baril. Muli niyang tinanong kung saan eksaktong matatagpuan ang minahan, ngunit sinabi ni Linfa na hindi rin niya alam ang eksaktong lokasyon, nang biglang may napansin si Ayano sa malayo at biglang iniliko ang kanyang sasakyan sa tamang oras upang makaiwas sa isang misil. Talagang nagulat, humarap siya kay Linfa at tinanong kung siya ba ay nagkanulo sa kanya sa gobyerno, ngunit mukha rin itong takot at nalilito, sinasabing wala siyang alam tungkol dito. Biglang bumangga sa kotse ang isang lalaking may blonde na buhok at metal na braso, at sinabihan si Ayano na palayain agad si Linfa, habang ang mataba at ang lalaking may afro, na nakaupo sa ibabaw ng tangke, ay sumigaw kay Ayano, sinasabing lubos siyang napapaligiran, at napaligiran pa nila ang kanyang ina at ang kanilang punong tanggapan sa utos ng gobyerno. Biglang bumukas ang TV sa kotse, at walang iba kundi ang walang kwentang si Mikhail, na nagtanong kay Linfa kung okay lang siya. Nagagalit siya sa kanya dahil sa pagpapaputok ng mga misil sa kanila, ngunit sumagot si Mikhail na kinidnap ni Ayano ang isang opisyal ng gobyerno, na isang gawa ng terorismo, kaya kinailangan nilang maging marahas. Alam ni Linfa na ang mga nagtataksil ay nagkakaroon ng sugat, kaya sinabi niya sa kanya na nagpunta lang siya para magmaneho kasama ang kaibigan niyang si Ayano at maayos lang siya. Si Mikhail, gayunpaman, ay walang pakialam talaga, at sinabihan si Ayano na sumuko, kung hindi ay ipapadala nila ang kanyang ina sa MILF Manor. Hindi makontrol ni Ayano ang sobrang cringe kaya nagsimula siyang bumaba ng kotse nang biglang dumating sa eksena ang isang malaking chopper, na pinondohan ng gobyerno ng Amerika at may malalaking baril. Nagulat ang lahat sa nakita, nang biglang mapansin ni Ayano na walang iba kundi si Shu mismo ang nagmamaneho nito.
Lumabas sa TV ang nanay ni Ayano at sinabi kay Ayano na mabilis siyang sumakay sa helikopter kasama si Shu, pero nagtalo si Ayano na hindi man lang kalahati ng alaala ni Shu ang nasa kanya. Paano niya lilipad ang helikopter? Si Shu, gayunpaman, ay tila ganap na maayos, habang naglalatag siya ng pagpigil sa apoy sa mga tangke at sa murang kopya ng Winter Soldier, na nagtataboy sa kanila. Sinabi ng nanay ni Ayano sa kanya na gaano man karaming bagay ang makalimutan niya, hindi niya makakalimutan kung paano lumaban dahil nakatanim na ito sa kanyang mga kalamnan. Muling humarap si Ayano kay Linfa, at buti na lang agad na ipinadala ni Linfa ang mga koordinada sa lokasyon ng minahan diretso sa cellphone ni Ayano. Nagpasalamat siya kay Linfa at lumipad palayo kasama sina Shu at ang chopper, at mabilis silang nagtungo sa minahan na nakalubog sa kailaliman ng karagatan. Samantala, sumakay si Kasora sa isang bangka kasama si Sharon, at pareho silang nagsimulang maglakbay patungo sa karagatan. Sinabi ni Kasora kay Sharon na hindi na niya pwedeng ilagay sa anumang panganib si Shu, at siya na mismo ang magliligtas sa kapatid ni Shu. Hinihiling ni Sharon ang pen drive na naglalaman ng lahat ng datos, at ipinapasa ito ni Kasora sa kanya, habang ipinapakita niya kay Kasora na tila bigong artista si Asmodeus na mahilig gumawa ng mga logo sa mapa ng mundo sa pamamagitan ng pag-atake sa mga lugar na ito gamit ang Demon Horde. Ipinakita niya ang mapa ng lungsod at ipinakita na ang lahat ng pag-atake hanggang ngayon ay lumilikha ng parehong disenyo, na nangangahulugang ang huling pag-atake ay malapit sa mismong lumubog na minahan. Nalaman nila na sinaniban ni Asmodeus ang ina ni Shu 16 na taon na ang nakalipas, pagkatapos ay sinaniban nito ang kapatid ni Shu na si Kana. Napagtanto ni Kasora na nangangahulugan iyon na si Shu ay isinilang na ganap na tao, ngunit nang isilang si Kana, sinapian ng Asmodeus ang ina ni Shu, na nangangahulugang si Kana mismo ay kalahating demonyo, ngunit saludo sa ama ni Shu dahil nakipagtalik siya sa isang demonyo. Sinasabi ni Sharon na ang tunay na layunin ni Asmodeus ay lumikha ng isang lipunan kung saan maaaring mamuhay ng magkakasama ang mga tao at demonyo ng may pagkakaisa, ngunit halos imposible ito. Sinabi rin niya kay Kasora na malaki ang posibilidad na nakulong pa rin sa ilalim ng karagatan ang kapatid ni Shu sa minahan, kung saan siya maaaring gamitin upang buksan ang isang daanan at tawagin ang isang malaking demon horde sa lungsod, na papatay sa milyon-milyon. Sa wakas ay nakarating sila sa minahan at pumasok sa madilim na mga kuweba, naglalakad patungo sa gitna, nang sa wakas ay makita nila ang isang batang babae na nakatali sa gitna, ganap na walang malay. Hindi makapaniwala si Kasora sa kanyang nakikita na sa wakas ay natagpuan na niya ang kapatid ni Shu at lalapitan na sana siya nang biglang may naramdamang mali at lumingon upang harangan ang isang sipa na nagmula mismo kay Sharon Daho. Napaurong si Sharon na may ngiti sa mukha habang nagtatanong si Kasora, ano ba sa tingin niya ang ginagawa niya? Sumagot si Sharon na hindi maaaring payagan si Kana na mabuhay, dahil palaging may takot na gagamitin siya upang buksan ang portal patungo sa mundo ng mga demonyo. Sinabi ni Kasora sa kanya na lumayo, dahil si Kana na lang ang natitirang pamilya ni Shu at hindi niya hahayaang may manakit sa kanya. Samantala, nalaman ni Mikael kung ano si Asmodeus at kung paano mabubuksan ang pintuan patungo sa mundo ng mga demonyo sa minahan na iyon. Agad siyang nagbigay ng pahintulot para sa isang nuklear na sandata, katulad ni Putin, at pinindot ang pindutan, na naghanda sa satellite para sa isang malaking pagsabog. Biglang nagliwanag ang likod ni Kana, nagsimulang gumalaw si Kana, at biglang lumabas ang isang malaking kamay mula sa kanyang likod, kasabay ng paglabas ng sinag ng enerhiya mula sa satellite at pagtungo nito sa isla, mismo sa harap ni Shu at Ayano, na papalapit sa lugar sakay ng kanilang chopper. Walang magawa si Shu sa pagsigaw, iniisip na parehong nawala magpakailanman sina Kana at Kasora, ngunit nang hamupa ang alikabok, napansin nila na hindi nasira ang isla. Tubos na naguguluhan si Mikael at nagsimulang magtanong kung binili ba nila ang mga Nox mula sa Chinatown, nang biglang may malaking kamay na sumulpot mula sa lupa at umabot sa kalangitan habang si Kasora sa kanyang anyong demonyo ay binuhat si Sharon, napagtanto na si Asmodeus ang kumontrol kay Kana. Biglang may maliliit na kamay na lumabas mula sa higanteng kamay at nagsimulang habulin siya habang sinisikap niyang kumapit kay Sharon. Biglang sinabi ni Sharon kay Kasora na pakawalan siya habang tumatalon pababa at sinisimulang sipin ang sinumang tentakulong dumaraan sa kanyang daan, pababang bumababa patungo sa puso,
habang sinisikap ni Kasara na lumipad patungo sa kanya sa buong bilis, pinuputol ang mga tentakulo gamit ang kanyang espada. Malungkot na tumingin si Shu kay Ayano at sinabihan itong hawakan ang mga kontrol para sa kanya habang nakita niyang sinisikap ni Sharon na lumaban sa mga tentakulo. Ngunit sa huli ay nahuli siya at ibinagsak sa lupa. Si Kasara ay tumitingin mula sa itaas na may nag-aalalang mukha at hinawakan ang kanyang espada na handa para sa laban. Biglang nagsimulang lumabas ang isang grupo ng mga clone ng tao mula sa kamay habang nakatayo sa harap niya ang isang kopya ni Kasara mismo. Habang abala siya, biglang may kamay na lumabas mula sa likod niya at hinawakan ang kanyang katawan. Habang nahihirapan siyang makatakas, lumakad patungo sa kanya ang clone at hinawakan ang kanyang lalamunan bago sinubukang sakalin siya. Kapag tila nawala na ang lahat, biglang may bumaril sa clone mula sa likod at walang iba kundi si Shu ang lumabas na bumaril. Tumingon ang clone kay Shu, ngunit walang pag-aaksaya ng oras, binaril niya ito hanggang sa maging piraso-piraso, pinalaya si Kasara mula sa demonyo. Tumakbo siya patungo sa bumagsak na si Kasara at niyakap siya, sinasabing dapat siyang halikan nito para mabalik ang lakas nito, at wala siyang pakialam kung gaano karaming alaala ang kukunin nito mula sa kanya. Si Kasara, gayunpaman, ay nagsimulang umiyak, sinasabing hindi na niya kaya iyon. Dahil takot siya, tuluyan niyang makakalimutan kung sino siya. Biglang may tumusok sa kanya mula sa likod habang nagsisimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang tiyan. Ganap na nagulat si Shu nang tumingin siya pababa at makitang may lumabas na sibat mula sa katawan ni Kasara. Tumingin siya sa likod at nakitang dahan-daang bumubukas ang isang portal. Ang taong humahawak sa sibat na tumusok kay Kasara ay walang iba kundi si Kana, ang kapatid ni Shu. Sinusubukan ni Kasara na alisin ang sibat mula sa kanyang katawan ngunit hindi niya magawa iyon at biglang nagsimulang magkaroon ng mga panaginip tungkol sa mas batang Shu. Biglang nagningning ang paligid at nilapit ni Ayano ang kanyang chopper sa kamay hanggat maaari, sumisigaw kay Shu na pumasok sa loob. Tumingin si Shu kay Kasara at sinabi kay Ayano na hindi niya ito pwedeng iwanan mag-isa. Sinabi ni Kasara sa kanya na iligtas ang sarili niya, pero matigas ang ulo nito at hindi siya iniwan. Biglang tumakbo si Sharon mula sa likod at hinawakan siya sa baywang at kumapit sa helikopter, iniwan si Kasara na mag-isa. Biglang nawala sa hangin ang buong kamay ng demonyo, habang nanatiling nakabitin sa hangin si Kasara at galit na nakatingin sa kanya si Kana. Muling hinawakan ni Kasara ang sibat at muling bumaha sa kanyang utak ang maraming alaala na kay Shu. Nalaman niya na si Shu ay isang ganap na F***K-boy at ilang beses nang nakipagtalik kay Ayano at kay Sharon. Dahil dito, talagang nagalit siya at sa wakas ay natanggal niya ang sibat mula sa kanyang katawan at humarap kay Kana na bulag sa galit. Malapit na niyang putulin ang cute na ulo niya pero huminto siya sa huling sandali nang maalala niyang kapatid ni Shu si Kana. Dahil dito, may sapat na oras si Kana para i-charge ang kanyang beam at itinaboy niya si Kasara. Nahulog siya sa karagatan, ganap na walang malay, habang walang magawa si Shu na nakabitin sa helikopter. Nagpasya si Ayano na lumayo sa lugar, ngunit biglang lumitaw si Kana sa harap nila at sinimulang ihanda ang kanyang magic attack sa kanila mismo. Sinigawan siya ni Ayano na mamamatay ang kapatid niya kung aatakihin niya sila, at tila tumigil siya sandali dahil tumingin siya kay Shu. Pero bago pa siya makagawa ng anuman, lubos siyang nilamon ng isang malaking laser. Lumilitaw na pinagmamasdan ni Mikhail ang lahat ng ito at nagpasya na bombahin si Kana. Ngunit habang nawawala ang alikabok, tila lumulutang pa rin si Kana sa hangin. Naiinis siya sa kanyang mga nuclear sa Chinatown at nagpasya siyang muling bombahin siya. Sa pagkakataong ito, tila apektado siya. Habang nawawala ang kanyang mga pakpak at bumabagsak siya sa karagatan sa tabi ni Kasara, nagmadaling dinala ni Ayano at ng iba si Kasara sa ospital kung saan sinabi ni Sharon sa kanila na walang makitang tibok ng puso o brainwave ang mga doktor sa kanya, at kahit ang mga sugat na madaling gumaling sa isang demonyo na katulad niya ay bukas pa rin. Tinanong ni Ayano kung gigising pa ba siya, at sinabi ni Sharon na hindi nila masasabi ang anuman dahil hindi siya tao. Nang tanungin ni Ayano si Kana kung nakabalik na ito, sumagot si Sharon na ayon sa datos ng satellite, bumagsak ito sa karagatan ng 200 metro at nakahimlay sa ilalim ng dagat nang hindi gumagalaw. Tinanong ni Ayano kung patay na siya, pero nagduda si Sharon, sinasabing nabuhay si Kana ng 12 taon na may sibat sa dibdib.
Ang sinag ng laser na ito ay malamang na nakahinto sa kanya sa loob ng maikling panahon, at hindi magtatagal ay muli siyang lilito. Tinanong ni Ayano kung may posibilidad pa siyang mabuhay muli bilang tao, ngunit sumagot si Sharon na lubos itong nakadepende sa kanya at kung may sinumang makapagbabalik ng natitirang pagkatao sa kanya. Pagkatapos ay binabalaan siya ni Sharon na ang simbahan kung saan siya nagmula ay itinuturing si Kana bilang isang demonyong S-rank, at ngayon ay magpapadala sila ng mas maraming ahente tulad niya upang tapusin si Kana. Mukhang nag-aalala si Ayano, pero sinabi ni Sharon na naniniwala siyang masisira ang lungsod bago pa man makarating dito ang alinman sa mga ahente. Sa kabilang banda, abala si Mikhail sa pagtatanggol sa lungsod, pinaplano kung paano mapupuksa ang demonyong ito, habang sinasabi sa kanya ng kapatid niyang si Linfo na kalahating tao pa rin si Kana, at may posibilidad na mailigtas siya. Sumagot si Mikhail na napakaraming panganib para subukang iligtas siya, at kung mabaigo sila ay sisirain niya ang buong lungsod, kaya ang pinakamagandang paraan para harapin ito ay ang ganap na puksain ang S-rank na demonyong ito. Tinanong ni Linfo kung alam ng mga tao sa lungsod ang tungkol sa malaking banta na nagbabanta sa kanila, ngunit sumagot si Mikhail na wala silang kaalam-alam. Ayaw niyang magdulot ng takot, kaya nagpakalat siya ng maling balita tungkol sa isang bulkan sa ilalim ng lupa na sumasabog sa karagatan. Samantala, abala ang ibang mga tagapaghunting demonyo sa pagwasak sa mga demonyong nasa mababang antas sa lungsod upang kumita, dahil kay Kana, maraming demonyong nasa mababang antas ang nagsimulang lumitaw sa lungsod. Nagpasya ang mga mangangaso ng demonyo na sapat na ang kanilang kinita para magpahinga ng matagal, ngunit pinaalalahanan sila ng isa sa kanila na mayroon pa ring demonyong S-rank sa karagatan. Isa sa kanila ang nagsasabing hindi niya kayang kalabanan ang isang S-rank na demonyo, kaya aalis na lang siya sa lungsod, pero ang lalaking may afro ay nagsasabing kung hindi nila susubukang ipagtanggol ang lungsod na ito, tuluyang mawawala ang buong lugar. Nagpasya silang pag-isipan ito, pero karamihan sa kanila ay gusto pa ring umalis sa lugar. Sa kabilang banda, nakaupo si Shu sa tabi ni Kasara, hawak ang kamay nito at nagdarasal sa Diyos na gumaling muli si Kasara. Nagpasya siya na walang karapat-dapat ipaglaban dito, at kung madyay gising si Kasara, iiwan niya ang lungsod na ito, kasama ang lahat ng narito, at tatakas kasama si Kasara nang hindi na muling lilingan. Sa himalang paraan, nagising si Kasara at sinabi kay Shu na wala siyang pakialam sa anuman maliban kay Shu, at nangakong palaging pananatilihin siyang ligtas. Agad siyang mahigpit na niyakap ni Shu, habang sinasabi ni Kasara kay Shu na sapat na ang kanyang pakikipaglaban at sinusubukan siyang papangakuan na tatakas siya mula sa lungsod at hindi nalalaban sa mga demonyo. Umiti si Shu sa kanya at sinabing aalis silang dalawa mula rito, pero umiling si Kasara, sinasabing hindi siya maaaring umalis. Sinabi ni Shu sa kanya na maaari niyang alisin ang lahat ng alaala mula sa kanya kung ito ang magpapabalik ng lakas niya at magpapagaling sa kanya. Tumingin si Kasara sa kanya at tinanong kung talagang okay lang siya doon, at sumagot si Shu na oo. Agad siyang niyakap ni Kasara para sa isang mahabang halik, ngunit sa halip na makalimutan ang mga alaala, nagulat si Shu nang unti-unting bumalik ang lahat ng kanyang mga alaala. Sinusubukan niyang pigilan siya, pero pinipigilan siya nito at patuloy na hinahalikan. Naaalala niya ang panahon bago niya nakilala si Kasara, noong nagtatrabaho pa siya kasama si Ayano at kasintahan niya ito. Isang umaga, nakipagkita siya kay Ayano sa isang restaurant at nakipaghiwalay sa kanya, sinasabing hindi na nagtatrabaho ang kanilang relasyon. Tinanong ni Ayano kung ganito ba ang nararamdaman niya dahil wala siyang silbi sa kusina at hindi siya makagawa ng masarap na sandwich, at kahit sabihin niya sa kanyang hindi naman ganun, umiyak pa rin siya. Sinabi ni Shu sa kanya na magkasama silang malakas lang para talunin ang mga demonyong nasa D-rank at wala nang iba pa, kaya kailangan niyang maglakbay para hanapin ang sarili. Habang naglalakbay, nakilala niya si Sharon, na naroon din upang hanapin at wasakin ang isang napakalakas na demonyo na buhay pa ngunit nakayelo sa loob ng isang kuweba. Pareho silang nag-aaway, handang patayin ang isa't isa para maabot ang demonyo, pero sa huli, nakipagkasundo si Shu, sinasabing wala siyang kinalaman sa demonyo pero gusto niya ang salaping nakatago sa kuweba. Nagtulungan sila at pumasok sa loob ng kuweba, kung saan natagpuan nila ang bangkay ni Kasara na may nakabaong espada sa dibdib habang ninanakaw niya si Kasara mula sa kanya.
Pabalik sa kanyang apartment, gumawa siya ng mahiwagang simbolo sa sahig at inilagay si Kasora bago binuksan ang libro at tiningnan ang iba't ibang paraan upang makabuo ng ugnayan sa pagitan ng isang demonyo at isang tao. Sa wakas, nagpasya siyang gamitin ang mga alaala bilang kabayaran para sa ganap na pagsunod ni Kasora sa kanya at binuo ang kontrata sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay nito sa kanyang ulo. Nagiging maayos naman ang kontrata sa huli, pero nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit ng ulo, na nagpagulong-gulong sa kanya sa lupa, pero bumangon siya nang marinig niya si Kasora na tumatawag sa kanya. Pagkatapos ay ibinabalik niya si Kasora sa loob ng lungsod upang magamit niya ito sa pagpatay sa lahat ng iba pang demonyo sa loob ng lungsod. Pagkatapos noon, nagbago ang buong laro. Gagamitin pa rin ni Ayano ang kanyang walang silbing mga baril para subukang talunin ang halimaw, habang si Shu naman ay basta na lang gagawa ng magic circle at muling makikipagkontrata kay Kasora sa loob ng 1 oras kapalit ng 3 araw na alaala. Pagkatapos noon, nawawalan siya ng malay, habang si Kasora naman ay napupunta at sinisira ang demonyo sa literal na isang atake lang. Nasaksihan ito ng ahensya, at sa wakas kinabukasan, nakuha ni Shu ang kanyang lisensya para maging nag-iisang mangangaso ng demonyo sa lungsod. Sinabi niya sa kanya na sana ay nagtrabaho na lang sila sa ahensya, ngunit walang pakiramdam niyang sinabi na may limitasyon ang mga tao habang ang mga demonyo ay mas mahusay sa lahat ng bagay. Nasaktan si Ayano dito, at dahil nagseselos pa rin siya, direkta niyang tinanong kung nakatira ba siya kasama si Kasora sa iisang bahay. Inamin ni Shu na siya ay, at sinabi ni Ayano sa kanya na wala nang matitira sa kanya kung patuloy siyang makikipagkontrata sa isang demonyo. Direktang ngumingiti si Shu at sinasabing naisip na niya iyon at may perpektong paraan para makalabas sa kontrata. Pabalik sa bahay, naglabas siya ng malaking libro mula sa kanyang puwit at ibinigay ito kay Kasora. Sinasabing gusto niyang gawing mas simple ang ritual dahil napakainis gumawa ng magic circle at pagkatapos ay gumawa ng kontrata kada oras. Sa ganitong paraan, sila ay mananatiling nakatali sa kontrata hanggang sa ito ay kanselahin. Tulad ng isang ganap na manloloko, sinabi niya sa kanya na ito ang mga tuntunin at kondisyon. Maaari niya itong basahin kung gusto niya, pero puro basic lang naman at walang nakaka-interes. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magsisimula ang ritual sa loob ng 6 na oras at umalis. Sa huli, si Kasora ay naging isang nerd na laging nagbabasa ng lahat at binabasa ang lahat ng iba't ibang termino nang mapansin niyang tila nawawala ang isa sa mga termino. Binubuklat niya ang mga pahina at sa wakas ay may nakita siyang nakasulat sa napakaliit na sulat sa pinakahuling pahina. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihang demonyo para mag-zoom in dito at nalaman niyang isinulat nito na maaari niyang kanselahin ang kontrata anumang oras niya gusto at hindi na kailangang magtanong muna kay Kasora. Mamaya ng gabing iyon, naghanda sila para isagawa ang ritual at pumasok si Kasora sa loob ng bilog ng mahika. Sinabi niya muli sa kanya na pagkatapos ng ritual, magiging magkasama sila hanggang sa kanselahin ang kontrata, at sinabi niya kay Kasora na maaari na nitong simulan ang kontrata kung pumapayag siya. Sinabi niya sa kanya na handa na siya habang nakayuko ito, naghihintay na hawakan niya ang ulo nito, ngunit sa halip na gawin iyon, yumuko siya at hinalikan ito sa labi. Nalilito si Shu, pero sinabi ni Kasora sa kanya na tapos na ang kontrata. Sinabi niya sa kanya na para matapos ang kontrata ay kailangan niyang ilagay ang kamay niya sa ulo nito, ngunit sinabi ni Kasora sa kanya na walang ganun sa kontrata habang nakangiti. Agad na tumakbo si Shu para kunin ang kontrata at sinimulang baklatin ang mga pahina, ngunit natuklasan niyang binago niya ang mga termino nito at isinulat na magsisimula ang kontrata sa isang halik at sa tuwing maghahalikan sila, mailalabas ni Kasora ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ito ang nag-aalala sa kanya na baka binago rin niya ang mga tuntunin sa pagkansela. Tama ang kanyang mga alalahanin nang lumingon siya at makita si Kasora sa likuran niya. Lumabas na binago ni Kasora ang mga termino at sumulat ng bagong termino, sinasabing kanselahin lang ang kontrata kapag gusto niya. Sa wakas, bumalik si Shu sa realidad at agad hinawakan si Kasora, tinanong kung ano ang ginawa niya. Ngunit lumalabas na nakansela na niya ang kontrata at nawala na ang lahat ng kanyang alaala dahil tinanong niya si Shu kung sino siya. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagising si Kana mula sa kanyang power nap at lumipad sa ibabaw ng karagatan bago nagpakawala ng malakas na sinag sa malayo. Ang sinag na ito ay tumatama sa isang paliparan, sinisira ang maraming eroplano,
habang muling sinisikap ni Mikael na itago sa publiko ang katotohanang ang lahat ng ito ay ginawa ng isang demonyo. Inutusan niya ang paglaya ng ina ni Ayano mula sa selda ng kulungan dahil siya lang ang makagagabay sa kanyang mga tropa upang ipagtanggol ang lungsod. Pabalik sa ospital, sinubukan ni Shu na ipaalala kay Kisara kung sino siya, pero hindi niya maalala kahit ang sarili niyang pangalan. Sa wakas, natanto niya na hindi lang niya naibalik sa kanya ang kanyang mga alaala, kundi ibinigay pa niya ang sarili niyang personal na alaala. Mahigpit siyang yamakap sa kanya at sinabihang maghintay dito sa ospital at magtago dahil sa pagkakataong ito, siya na ang magliligtas sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo, kinuha ang kanyang espada at lumabas ng silid upang harapin ang kanyang kapatid sa labanan. Samantala, nakasuot na si Ayano at naghihintay sa likod ng karagatan, handang lumaban kay Kana nang sumakay si Sharon sa kanyang motorsiklo at lumapit sa kanya. Natuwa si Ayano sandali sa pag-aakalang may sasaklolo sa kanya, pero sumagot si Sharon na narito siya para magpaalam dahil aalis na siya sa napakasamang lungsod na ito. Sa kabilang banda, nag-order si Shu ng isang bagay mula sa Amazon at salamat sa Prime, medyo mabilis ang paghahatid. Sumakay siya sa truck at sinimulang ayusin ang lahat ng bago niyang laruan, habang lumitaw si Kana malapit sa lungsod, at inutusan ng ina ni Ayano na buksan ang apoy sa kanya, na sabay-sabay na tumutok kay Kana, kasama ang isang attack helicopter na nagpaputok ng bala sa kanya, na nagdulot ng malaking ulap ng usok habang ang lahat sa punong tanggapan ay mitigang nanunood upang makita kung ano ang mangyayari. Sa kanilang pagtataka, gayunpaman, pagkalabas ng usok, si Kana ay lumitaw na ganap na walang galos sa pamamagitan ng paglikha ng isang bolang enerhiya sa paligid niya na nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang uri ng pinsala. Sinabi ng MILF sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake dahil kailangan nilang tiyakin na hindi man lang makapasok ang demonyong ito sa loob ng lungsod. Muling nagpaputok ang hukbo kay Kana, ngunit walang epekto ito sa kanya, dahil nanatili siyang ganap na kalmado doon, sinasalo ang bawat suntok ng walang anumang problema. Nagpasya si Ayano na makialam at inilabas ang kanyang pinakamalakas na armas bago pamwesto at pinaputok ang isang malaking rocket launcher diretso kay Kana. Tila ito na ang huling hakbang dahil nang mawala ang usok, nawala na ang kalasag sa paligid ni Kana at galit na galit siya tungkol dito. Agad siyang tumingin kay Ayano at sinimulang i-charge ang kanyang atake, habang si Ayano ay tumatakbo palayo na parang batang babae at nagtatago sa likod ng tangke, halos hindi nakakaiwas sa sunod-sunod na napakalakas na atake na ibinato sa kanya ni Kana. Muling nagsimulang magpaputok ang hukbo kay Kana at patuloy siyang lumilipad sa kanila habang hinahabol si Ayano na nagtatangkang tumakas. Sa wakas, lumingon siya at nagsimulang pumutok sa kanya, pero hindi man lang siya naapektuhan. Sa kasamaang palad, nagjam ang baril ni Ayano na nagtulak sa kanya na harapin si Kana, na nagsimulang magkarga ng kanyang malakas na beam ng malapitan at sana ay pinasabog siya sa maliliit na piraso, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Shu para iligtas siya at inagaw siya habang ang lahat sa lugar ay nawasak ng laser beam. Sa wakas ay bumaba sila sa tuktok ng isang gusali habang sinasabi ni Shu kay Ayano na nabawi na niya ang lahat ng kanyang alaala at wala nang naaalala si Kisara. Tinanong ni Ayano kung ano ang gagawin nila ngayon at simpleng sinabi ni Shu sa kanya na kailangan nilang lumaban ng buong lakas at umasa na maabot nila si Kana para makontrol niya ang sarili. Tanong ni Ayano, paano nila gagawin yun kung wala si Kisara, dahil hindi nila maaring papasukin si Kana sa lungsod kung hindi ay mamamatay ang mga inosenteng tao. Sinabi ni Shu sa kanya na aakitin nila siya sa abandonadong planta ng kuryente na ito upang matiyak na walang mamamatay na tao. Tanong ni Ayano, paano nila siya dadalhin dito, pero sinabi ni Shu na hindi na nila kailangang dalhin siya dito dahil pupunta na lang si Kana mismo dito. Nalilito si Ayano kung bakit niya gagawin iyon, lalo na nang biglang lumitaw si Sharon at sinabing pupunta siya rito dahil galit siya kay Ayano at sa sinumang babaeng nakarelasyon ni Shu. Ayon sa kanya, magkaugnay sina Shu at Kana sa antas ng espiritual at habang nakikipagtalik si Shu sa ibang babae, napilitang manood si Kana kahit nakulong siya sa ilalim ng sahig ng karagatan. Sa huli, isa lang siyang batang babae na nagseselos sa mga babae sa buhay ng kanyang kapatid. Pero ang tanging problema lang ay ang batang babaeng ito ay may kapangyarihang wasakin ang mundo kung gugustuhin niya. Biglang sumairas si Kana sa isang gusali, sinusubukang hanapin si Ayano, ngunit sinalubong ng isang missile sa mukha niya salamat sa militar na nauna nang dumating.
Talagang ikinagalit ito ni Kana at nagpasya siyang magpakawala ng maraming demonyong hayop laban sa mga kaaway, na pinilit silang labanan ang kanyang mga alagad habang naghahanap siya ng paraan para maabot sina Ayano at Sharon. Sa kanyang pagtataka, biglang lumitaw si Shu sa harap niya sakay ng sarili niyang hoverboard, na ikinagulat ni Kana. Itinaas niya ang kanyang braso para subukang palayasin si Shu, ngunit hindi niya magawa iyon habang nagsimulang magsalita si Shu tungkol sa kung paano niya gustong manatiling magkasama sila dahil siya na lang ang natitirang pamilya nito. Iniisip niya ang mga taong nawala sa kanya at nagpasya na hindi na niya hahayaang mamatay ang sinuman, na talagang nagsimulang makagulo kay Kana habang nagsimulang lumaban ang kanyang pagiging tao para sa kontrol. Alam ni Shu na hindi ito sapat, kaya kiniliti niya ang kanyang mga daliri at humingi ng paumanhin kay Kana para sa gagawin niya. Biglang may isang grupo ng mga tentakulo na humawak kay Kana, na nagpapaalala sa akin ng isang napakakultural na anime na pinanood ko kamakailan. Samantala, sinimulang barilin ni Ayano ng rocket launchers ang kanyang likod habang inilabas ni Shu ang kanyang espada at sumugod upang atakehin siya. Sa kasamaang palad, nakalaya si Kana at lumipad sa hangin bago niya ipatawag ang kanyang mahiwagang sibat. Sinusundan siya ni Shu sa kalangitan at marahas na nakikipaglaban sa kanya, nagpapalitan ng suntok habang sinusubukang hindi mahulog mula sa kanyang lumilipad na hoverboard. Napagtanto niya na hindi niya kayang makipagsabayan at nagsimulang lumipad palayo habang hinahabol siya ni Kana at sinimulang itutok ang kanyang magic blast sa kanya. Pero sa huling sandali, ginamit ni Sharon ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang tentacle para durugon siya sa pader habang ginamit naman ni Ayano ang kanyang rocket launcher para palayasin siya. Kahit pagkatapos nito, pinaputok ni Kana ang kanyang magic blast sa kanila, ngunit biglang lumitaw si Shu sa huling sandali, hinaranggan at pinilipit ang atake gamit ang kanyang espada. Agad siyang nagsimulang lumipad palayo at pagkatapos maiwasan ang karamihan sa mga atake, dumiretso siya patungo sa kanya. Muli silang naglaban ng marahas, ngunit sa pagkakataong ito, nalampasan ni Kana si Kaito at itinulak siya palayo. Bago pa niya matapos ang pagpatay sa kanya, binaril siya mula sa likod nina Ayano at Sharon. Medyo nakakaabala ito sa kanya at sinubukan ni Shu na gamitin ang pagkakataong ito para tapusin ang laban, ngunit hindi niya kayang atakehin ang sarili niyang kapatid habang sinisipa siya nito palayo at pinapabagsak sa lupa. Muling sumugod si Kana sa kanya, ngunit sa huling sandali ay pinrotektahan si Shu ni Sharon. Sinusubukan ni Kana na habulin pero muli siyang tinamaan ng isang pampasabog na pinaputok ni Ayano. Sinamantala niya ang sandaling ito ng pagkaabala para sa kanyang kalamangan at muling sinubukang umatake, ngunit pinigilan niya ang atake nito at tinamaan ito, na nagtapon sa kanya sa isang puno. Pagkatapos ay sinugod niya si Ayano, ngunit bago pa niya ito matamaan, lumitaw si Kasara, hinaranggan ang kanyang sibat at itinulak siya pabalik. Nagulat ang lahat habang nasasaksihan nila ang brutal na labanan ng dalawang demonyo, na nag-atake bago pinaputok ni Kana ang kanyang mga sinag ng enerhiya kay Kasara, na nagpabagsak sa kanya. Binuhat siya ni Shu at sinabihang saksakin ang puso ni Kana dahil ito ang magpaparalisa at magtatak sa kanya. Si Kasara ay sumugod kay Kana, iniiwasan ang lahat ng atake habang nagbibigay ng suportang putok si Shu. Inatake siya ni Kasara pero nakaiwas siya at lumipad sa ere, para lang sipin ni Sharon at atakehin ang lahat ng tropa ng hukbo. Bumagsak siya sa lupa at sa galit, nagpalabas siya ng 3 demonyo mula sa loob ng kanyang katawan na nagmadaling patungo sa lungsod. Hinabol nina Sharon at Ayano ang mga demonyo, habang sina Kasara at Shu ang naiwang haharap kay Kana. Hinalikan siya ni Shu, na nagpalabas ng kanyang natutulog na kapangyarihan habang sumugod siya kay Kana at nakipaglaban sa isang epikong labanan sa himpapawid. Sinabi ni Shu kay Kasara na ay lapit si Kana sa kanya at sa sandaling nasa loob na ng saklaw ng pagbaril si Kana, binaril siya ni Shu gamit ang kanyang anti-demonyong baril, na nagresulta sa pagbagsak niya. Si Kasara naman ay nagmamadaling lumapit sa kanya, sinaksak siya ng kanyang espada, at tinapos ang labanan. Si Kana ay dinala sa kustodiya at ikinulong sa pinakamababang silid ng lungsod, habang si Sharon ay bumalik sa kanyang lugar. Bumalik si Shu sa kanyang apartment kasama si Kasara at nagulat nang makita si Kana doon, sa kanyang anyong tao, kumakain ng pagkain, na ikinatuwa ni Shu dahil natupad ang kanyang huling hiling na makitang normal ang kanyang kapatid.